Muli magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabasa dito po sa ating daily devotion. At nandito nga po tayo sa chapter 15 ng Numbers. Ang aking pong babasahin ay verses 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, mga tuntunin tungkol sa mga handog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, kapag dumating kayo sa lupain na ibibigay ko sa inyo, na inyong titirhan, maghahandog kayo sa akin mula sa inyong mga hayop bilang mga handog sa pamamagitan ng apoy. Maghahandog din kayo ng mga handog sa pagtupad ng isang panata o mga handog na kusang loob o mga handog sa panahon ng mga pista. Ang mabangong samyo ng mga handog na sinusunog na ito ay makakalugod sa akin. Ang maghahandog ng batang tupa bilang handog na sinunog para sa akin ay maghahandog din ng handog para sa papaparangal sa akin ng mga 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis. At sasamahan pa ito ng handog na inumin ng 1 litrong katas ng ubas. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. God bless everyone po. Bye-bye. Dito po sa talata ng aking binasa ay makikita po natin na inutusan po ng ating Panginoon si Moises upang sabihin po sa mga taga-Israelita yung po mga tuntunin tungkol po sa mga handog. At sinabi nga po ng ating Panginoon kay Yahweh, sinabi nga po ng ating Panginoon kay Moises, na kapag dumating po doon sa lupain na ibinigay po ng Panginoon na kanilang titirhan, ay kailangan pong maghandog sila ng mga hayop na sa pamamagitan po ng paghahandog, sa pamamagitan po ng apoy. Kailangan din po maghandog sila sa pagtupad po ng isang panata, sinasabi po rito, o mga handog na kusang loob, o mga handog sa panahon, lalong-lalo po sa panahon ng pista. Sinasabi po rito, yung pong mabangong samyo ay yung po ang nakakalugod po sa ating Panginoon. Ito po natin makikita na talaga pong yung instruction po ng Panginoon ay hindi po nawawala, na pinasarating po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Yahweh. Yung po mga instruction na dapat gawin po ng mga taga-Israelita, yung po mga bagay na handog na kanilang gagawin. At lalo na po yung sa panahon ng paghahandog po na sa pesta, kailangan po ito talagang nakakalugod po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng mabangong samyo. Ito pong sinasabi sa talatang ito. At kailangan din po maghandog ng batang tupa bilang handog sa sinusunog para sa akin. Yun po ang sinabi din po ng ating Panginoon na para pagpaparangal po sa ating Panginoon. Dito po natin talaga makikita na talagang kumpleto po yung detalye ng ating Panginoon, na para po maging kalugod-lugod po sa Kanya yung mga bigay natin, yung mga alay na sinabi po dito ng ating Panginoon. Talaga pong ang Panginoon po ay napakabuti. Lahat po ng paraan, lahat po ng bawat gagawin ng mga taga-Israelita na para maging kalugod-lugod po sa Panginoon ay talaga pong pinararating po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng katauhan po ni Moises, para po yung mga taga-Israelita ay hindi po magkamali muli na katulad po yung nangyari doon po sa anak ng ating napag-aaralan, dahil nga po sa maling desisyon ay hindi po nakalugod po sa ating Panginoon at nagkaroon po ng aksidente na namatay po yung 2 anak po ni Arod. Kaya sa buhay po natin,
pong atin pong i-apply talaga na dapat talaga po tayo na marunong po tayo sumunod sa pag-usan po ng Panginoon, yung mga pinag-uutos po ng ating Panginoon sa atin. At sinasabi nga po dito sinasabi po dito sa 1 Corinthians 15:58 na hindi po mawawalang saysay po itong ating ginagawang ito sa tulad po ng pagbabasa natin ito na sinasabi nga po doon, our labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawalan saysay po yung sinasabi po doon sa 1 Corinthians 15:58. So, purihin po ang Panginoon. Marapat po na lagi nating pasalamatan, ibigay yung mataas na papuri, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po akong mag-share sa ating devotion sa Numbers chapter 14 verse 6 to 9. Dahil sa hinagpis pinunit ni Hoshea na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jipon ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon, na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtitiwala kayo sa Kanya at huwag matakot. Sa mga taga roon, madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 15, verse 10 to 14. At iyong yahandog na pinakainuming handog ay kalahating ng alak na pinakahandog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Gayong gagawin sa bawat toro o sa bawat tupang lalaki o sa bawat korderong lalaki o sa mga anak ng kambing. Ayon sa bilang ng iyong hahanda ay gayon ninyong gagawin sa bawat isa ayon sa kanilang bilang. Lahat ng tubo sa lupain ay gagawa ng mga bagay na ito sa ganitong paraan sa paghahandog ng handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makipamayan sa kasama ninyo o sinumang nasa gitna ninyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, ay maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ay kanyang gagawin ang gaya ng iyong ginagawa. Amen. Na yung babasahin ko po, Numbers chapter 15, verse 15 to 19. Sa kapisanan ay makakaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Isang paluntuntunan magpakailan man sa buong panahon ng inyong magalahi. Kung paano kayo ay magiging gayon nin ang taga-ibang bayan sa harap ng Panginoon. Isang kautusan at isang ayos ay makakaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan sa nakikipamayan sa inyo. Ay sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mag-aanak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupaing aking pinagdadarhan sa inyo, ay mangyayari na pagkain ninyo ng tinapay sa lupain, ay maghahandog kayo na isang handog na itinaas sa Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Bilang Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang 24. Ito po ang nakasaad. Maghandog kayo ng tinapay galing sa harina na una ninyong giniling, katulad ng inyong ginawa sa unang ani ng inyong trigo mula sa giikan. Ang handog na ito mula sa harina na una ninyong giniling ay ihandog ninyo sa akin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Kung ilan sa inyo ay nasuway, ang isa sa mga utos na binigay ko kay Moises nang hindi sinasadya, ang mga utos na binigay ko sa inyo sa pamagitan ni Moises, dapat yung sundin mula sa araw na ibinigay ko ito hanggang
sa sunod pang mga henerasyon. Kung hindi nga sinasadya ang paggawa nito at hindi din alam ng buong kapulungan na pagsuway pala ito, ang buong kapulungan ang maghandog ng isang batang turo bilang handog na sinunog sa panahon na nalaman ninyo inyong pagsuway. Ang mabangong samyo ng handog na ito ay makalulugod sa Panginoon. Isama rin niyo ang mga kinakailangang mga handog para sa pagpaparangal sa akin at sa mga handog na inumin, at isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 15 verses 25 to 29. The priest is to make atonement for the whole Israelite community, and they will be forgiven. For it was not intentional, and they have brought to the Lord their wrong an offering made by fire and a sin offering. The whole Israelite community and the aliens living among them will be forgiven, because all the people were involved in the unintentional wrong. But if one person sins unintentionally, he must bring a year-old female goat for a sin offering. The priest is to make atonement before the Lord for the one who erred by sinning unintentionally. And when atonement has been made for him, he will be forgiven. One and the same law applies to everyone who sins unintentionally, whether he is native-born, Israelite, or an alien. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ngayon ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 15, verses 30 to 35. At ang sabi, "But anyone who sins defiantly, whether native-born or foreigner, blasphemes the Lord and must be cut off from the people of Israel, because they have despised the Lord's word and broken his commands. They must surely be cut off. Their guilt remains on them." While the Israelites were in the wilderness, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody, because it was not clear what should be done to him. Then the Lord said to Moses, "The man must die. The whole assembly must stone him outside the camp." Pagpurin po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Good night po everyone. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang aking pambabasahin ay magmumula sa Bilang chapter 36 to 41. Sabi rito, "Kaya dinala siya ng mga tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang sa mamatay, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises." 37, inutusan pa ng Panginoon si Moises na sabihin nito sa mga Israelita, "Gumawa kayo ng mga palawit sa laylayan ng inyong mga damit at lagyan ninyo ito ng taling kulay asul. Kailangan sundin ninyo ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga palawit na ito ay ang magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga utos para sundin ninyo ito, at hindi ang inyong kagustuhan lang ang inyong gawin. Sa pamamagitan ng mga palawit na ito, maaalala ninyo ang pagtupad sa aking kasunduan at magiging akin kayo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto para maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon na inyong Diyos." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.